And meron sana ako share sa inyo kasi actually, natapos na yung aking, pagka nagpipreach po talaga ako, series. And I'm going to start a series about the life, the rise and the fall and the rise of David. It's going to be a 4-week series of sermon. Okay, kaya lang dahil hindi nyo masusundan yung preaching ko, I'm prepared to preach a different sermon for you. Okay? Ito yung conclusion o concluding part ng aking preaching last week. Alam po ninyo, in the last 3 weeks, I was actually forced to preach this. Dahil alam po ninyo, this is the last days, right? At 3 weeks ago, marami pong nagtanong sa akin, Pastor, ano ba yung kumbaga idea ninyo tungkol sa nangyayari ngayong mga teaching lalo na ni Ed Lapis? Okay, so ano, Pastor, ang inyong catch dito? Ano yung inyong take? No, sabi nila sa akin. So parang nabigla kami sa biglang ganyan teaching eh. Masyado kaming fan ni Ed Lapis, no? Sabi niya gano'n. At saka marami mga spurious teaching ang darating. So, ang nangyari po, binalikan ko at nag-preach ako tungkol sa ano ba talaga ang mangyayari? What kind of spirit can we face in the latter days? So, kinuha ko yung prophetic words ni Paul at saka ni John. Okay, tandaan po natin mga kapatid ko na ang mga disipulo ng ating Panginoon Jesucristo, lalo na yung mga apostol, they have already kumbaga prophesied the things that will truly happen in the last days. Now, yung preaching ko po na yon, mga kapatid ko, ay nag-series po ako ngayon. Ang nakita natin doon, according to Paul and according to John, okay, ang unang magiging prevalent spirit, demonic spirit, that's going to be increase and increase and increase and increase before the second coming of our Lord Jesus Christ is the spirit of Antichrist or the spirit of deception. Marami sa atin pagka sinabing Antichrist, ang iniisip kagad natin tao. O yung 6666. No. Actually, many times kapag binabanggit po ninyo, na makapabasa ninyo ang Antikristo, it's about the spirit. And what is the spirit of Antichrist? It's about the spirit of deception. It's about the spirit that will thwart the teaching of our Lord Jesus Christ. Kaya nga Antichrist eh. Counter kay Jesus Christ. Ibig sabihin, lahat ng mga bagay na sasabihin ni Jesus Christ, may counter siya. Hindi ibig sabihin nito, kontra siya. Ang ibig sabihin nito, it can be something like, payag siya sa mga sinasabi sa teaching ni Jesus Christ, pero meron siyang konting babaliin sa kanyang mga teaching. So, tandaan po ninyo mga kapatid ko, kaya ang sabi ng salita ng Diyos, many will be deceived. Okay? Kaya pinamagatan ko po ang aking mensahe, okay? It's time to stand and fight. Okay? Now, let's go back to what I'm talking about. Ang sabi po ni Pablo, okay? Kasi po, tandaan po natin si Pablo, talagang mabigat ang teaching niya. May propesiya po siya. Many of you might not know this. Pero si Pablo po, marami po siyang prophetic word na binanggit. Okay? Ang akala lang natin, yung mga propeta nung araw, ang akala lang natin, ang may mga propesiya, sila John. Okay? Na sinabi ng Book of Revelation. Pero hindi. Marami pong binanggit. Actually, si Paul, okay, about the spirit of Antichrist or the spirit that will be prevalent in the last days. Now, tingnan po natin ang sabi niya rito. 2 Timothy chapter 3 verse 1 and 2. Look at this. But realize this, that in the last days, difficult times will come. For men will be lovers of self, lovers of money, boastful, arrogant, so on and so forth. Okay? May preaching po ako dyan about the spirit of, yung spirit of Antichrist, the spirit of deception. Balikan nyo na lang po yan 3 weeks ago. Okay? And then, sumunod po niyan is the second prevalent spirit. Kaya pamagat ko po ng spirit nito ay last 2 weeks ago is about the spirit of self-idolatry. Okay? So, pakinggan niyo po mabuti yan. Because kaya ko sinyer yung mga bagay na yon so that lahat ng mga Lord GM family will not be innocent or ignorant about what's going on. Kagaya nung teaching biglang dumating kay Ed Lapis.
Minsan kasi, marami tayo kung sino yung sino yung sikat, sino yung nagtre-trending, yun yung gusto natin. Gusto natin, nakakasabay tayo sa ganon. But you see, ang sabi ng salita ng Diyos, ang sabi ni Pablo, darating itong mga bagay na to, kaya kinakailangan mayroon kayong discerning of spirit. Hindi porke yan ay hinahangaan ng ibang mga kasama ninyo sa loob ng church, gagaya ka. You have to discern everything. Okay? Kaya po, kumbaga, ako po, ever since, hindi ko po kasi nagustuhan yung style sorry to say that, pero kasi po, parating, kung titingnan nyo yung mga memes niya, parating ang pinalalagay niyang masama yung mga tao sa loob ng church. Sinasabi nila, mga judgmental. Tingnan nyo, ang church sa loob ng church, mga chismosa. Of course, totoo, may mga ganyan sa loob ng church, pero mas marami dyan na nagmamahal kay Lord. I mean, kung hearing that from the unbelieving mindset, sasabihin ko, ayoko lang pumunta dyan sa church na ganyan pala mga tao dyan. Naintindihan niyo? So, I don't like the style, okay, although talagang parang masang-masa ang dating, but many times, he fails to translate the Word of God, okay, into reality. Anong po yung application ng Word of God? Magaling siya sa mga nangyayari sa mga buhay-buhay ng tao. Okay? Pero pagdating po sa translating the exegesis, the Word of God into our modern times, nahihirapan siya doon. So, importante talaga mga kapatid ko, kapag nakakarinig kayo ng preaching, kinakailangan talaga faithful doon sa original text. Kung hindi, kaya nilang bakli-bakliin yan at magiging parang, kaya kita nyo, parang kahit mga unbelievers, nakaka-relate sa kanya. Naintindihan niyo? Pero sa totoo lang, kapag ikaw ay mananampalataya at ikaw ay nagpipreach ng tama sa salita ng Diyos, mahihirapan ng mga unbeliever makarelate. Okay? Kasi ang mga tao lang na may illumination na makakaintindi talaga nun. Pero, having said that, gusto ko makita natin dito mga kapatid ko, kung ano yung sinasabi ngayon ng salita ng Diyos. The reason why I say, kinakailangan it's time to stand up and fight. Okay? Sapagkat tingnan po natin, ang sabi ni Pablo rito, in the last days, it's going to be what? It's going to be difficult times. Sorry, parang hindi ko pa na. The days are going to be difficult. Kanino magiging difficult? Sa mga tao ba? No. Particular ang difficult times na ito sa mga mananampalataya. It's going to be difficult for all of us, believers of God. As far as the unbelievers are concerned, hindi difficult times sa kanila because they can easily go with the flow of the world. With the influence, wala silang conviction. Walang bagay na ano sa kanila, lahat lang okay sa kanila. Kahit sabihin nila na ang kabaklaan ay kahit na alam po niyo yung woke ideology? Yung woke ideology, alam niyo ba yan? Oh, hindi niyo alam yung woke. Kaya yun 2 weeks ago, inexplain ko yung woke ideology na yan. Now, tingnan po, ang woke ideology ay tinuturo sa atin ng lahat ay tama as long as ikaw ay naniniwalang tama yun. Okay? Kaya lahat may karapatan na. Anumang klaseng tao. Kaya lumabas yung mga Black Lives Matters, yan, lumabas yung mga tawag dito, yung mga LGBTQ, WXYZ to the second power. Hindi ba? Ang dami na eh. Hindi ko na maano eh. Tuloy-tuloy na eh. And they are now having that kinds of right. Okay, nakita ninyo yung pinanood ninyo, yung pinatayo yung waiter, okay, ng 2 oras dahil ayaw niyang tawagin siyang sir. Tinawag siya, gusto tawagin siyang ma'am. Naintindihan ninyo? The reason why I know all about this, sapagkat alam po ninyo, ako'y matakaw magbasa ng current events. Because I want myself to see kung yung mga nakasulat sa Biblia na aking pinag-aralan ay nangyayari sa pangyayari sa buhay natin ngayon. Kasi ang mga mananampalataya, yun ang trabaho ko bilang pastor. To make a warning, to alarm my people that these things are all biblical and it's now happening right in front of us. Okay, kaya magugulat kayo, alam ko lahat yan. Nakita po ninyo, now, okay, yung woke ideology na yan, sabi nga ng kaibigan ko, sabi niya gano'n, we have a very healthy
conversation. Kilala niyo yan, actually nakapag-preach na dito si Pastor Joel Teedo. You know? So, nag-uusap kami tungkol sa woke ideology kasi we have the same idea na ang woke ideology, ang akala natin, yung terrorism, yung Islamism, okay, ito yung mga bagay na nakakatakot at magiging kumbaga danger sa humanity. No, it's about the woke ideology ang nakakatakot sapagkat yung ideology na to nakakapasok na kahit sa loob ng church. Ang Islamism, ang terrorism, ang sabihin natin, communism, hindi makakapasok sa loob ng church yan, agad-agad aayawan ng mga Kristiyano yan. Pero yung woke ideology, nakakapasok sa loob ng church yan. Kasi iniisip nila, lahat ay may karapatan na, dapat tanggapin na. Kaya tandaan po natin, it doesn't mean that that person is politically right, ay right na yan sa mata ng Diyos. Okay? Kaya madalas kong sinasabi, as Christian, we should always believe yung tinatawag na sola scriptura. Anong ibig sabihin po nun, it's a Latin word, sola scriptura. We should only believe one thing, the scripture. Only the scripture. Yan ang ating basihan. Wala tayong ibang basihan. Kahit inilagay na sa batas, kahit sa Amerika, nilagyan na ng batas na ang mga bakla ay pwede nang magpag-asawa ng sarili nilang kapareho nilang gender. Okay? Yun sinasabi kong politically right because it's now legal. Okay? Gusto ko po maunawaan ninyo na hindi dapat tanggapin ng mga Kristiyano itong mga bagay na ito. Okay? This is the woke ideology. Kung ano yung tama. Minsan, hindi porke love. Kaya yun yung pinagmamalaki rin ng mga LGBTQ. Bakit kayo lang ba may karapatang magmahal? Nagmamahal din kami. Naintindihan ninyo? Kaya ko lang sinasabi itong mga bagay na ito, mga kapatid ko, kasi gusto kong gisingin kayo. Hindi dapat ang mga Kristiyano tinatanggap na lang ng ganyan-ganyan yan. Kung napapanood yan o nababasa nyo yan sa inyong mga TokTik, at saka sa inyong TikTok ba? Sa inyong mga Facebook, okay? Ay, ibig ko sabihin, gusto kong maunawaan natin dito, hindi dapat nagre-resist ang mga spirit nyo dyan. Hindi kayo na-entertain dyan. Sapagkat tayong mga mananampalataya, should be what? Should be different with the world. Now, sabi ng salita ng Diyos, these people were going to be what? Lovers of self. Okay? It's going to be, there will be going to be spirit of self-worship, self-idolatry. Okay? Ang sabi pa ng salita ng Diyos. Okay? Yan. Ephesians chapter 6. May pakikibaka tayo, kaya nga it's going to be difficult for you and for me. Okay? Ang pakikibaka natin ay hindi sa pisikal. Okay? Kung hindi sa espiritu. Itong mga taong ito ay may mga demonic spirits. And Christians should resist it. Amen? Kaya nga sinabi, it's going to be difficult for you and for me. Sapagkat lahat ng sasabihin nila, kontra sa pinananampalatayanan natin ang salita ng Diyos. Kaya ang mga Kristiyano dapat mas lalong nagbabasa ng Biblia, mas lalong lumalalim sa salita ng Diyos, sapagkat kapag hindi mo ginawa itong bagay na ito, makikita mo na lamang ang sarili mo na iimpluwensyahan ka na nila. Importante po ito, mga kapatid ko. We are in a fight. We are in a battle. Sabi ng salita ng Diyos, we are wrestling not flesh and blood, but against principalities, against power, against the rulers of darkness of this world, against spiritual wickedness in high places. We are in a battle. Kaya nga ang pamagat na mensahe ko is to stand. It's now time to stand and fight. Okay? So Paul, babalikan natin yung Timothy. Okay? Sapagkat yung Timothy po, mga kapatid ko, ay napaka-importanting letter ni Pablo sa kanyang anak sa pananampalataya, si Timothy. Because when he was appointed to become a young pastor in a very flourishing and rich congregation in Ephesus, okay, he met a lot of different problems. Okay? That's the reason why madalas humihingi ng tulong, humihingi ng payo, humihingi ng godly counsel si Timothy.
Okay? At yung 1 Timothy at saka yung 2 Timothy, the 1 and 2 Timothy are the last two books o epistles o pastoral letter na ginawa ni Pablo bago siya mamatay. Okay? Kaya makikita po ninyo, napaka-importante nitong books nito. At dito sa dalawang ginawa niyang sulat na ito, mga kapatid ko, nag-prophesy siya rito about the last days. That's the reason why, okay, ito ang ating teksto ngayon. Okay? Naggumawa siya ng conclusion sa kanyang ginawa sa 1 Timothy. At ito babasahin natin yan. Chapter 6, the last chapter of 1 Timothy, verse 6 hanggang verse 12. Ito pong sabi ng salita ng Diyos. But godliness with contentment is great gain. Alala ninyo kanina, ang sabi niya rito, ang mga tao are going to be lovers of money. We're going to be lovers of self. We're going to be arrogant. Tama? Okay? Nabasa niyo yun sa 1 Timothy kanina? Tama? Kasi ito na yung mangyayari sa mundong ito. It's about me. Okay? Kaya nga yung walkism, okay, it's about me. I don't care what you think is right, but I have a right to think what is right for me. You don't need to check me what is right or wrong. What is right is what I know is right. Ganun sila ngayon. O nakita nyo ngayon, di ba, nagkaroon din sa Paris Olympic ngayon. Nakikita niyo yung mga controversials na nangyayari ngayon? Okay? Alam nila na yung bagay na ginawa nila sa opening ceremony nila is, alam nilang that's kumbaga, mockery, okay, for Christians, and yet ginawa nila. Bakit? Because they think what they think is right, it's the right to show it. Okay. They don't care what other people may say against them, but as far as they know what they did is right. Yung po yung wokeism. Hindi mo pwedeng kaya tingnan niyo yung mga kaisipan ng mga kabataan ngayon. Na hindi mo ko pwedeng turuan. Alam ko na yung ginagawa ko. Karapatan namin ito. Naintindihan ninyo bakit yung mga bata pagka marami na ako mga kapatiran natin napapulis, may mga napapulis blatter dito sa Japan. Alam niyo kung bakit? Sapagkat yung mga anak nila pinapulis sila. Kasi yung mga anak nila ay mga suwail, binigyan ng karapatan ng Japan. Ganon din sa Amerika, ganon din sa Holland. Ang mga bata, hindi mo sila pwedeng saktan because they were given the right. Okay? Sabi ko nga nung two Sundays ago, nung bata ako, okay, kaya matitino ang bata because the government doesn't have the right for my children. Ngayon, ang may right na sa mga anak mo, hindi na ikaw na magulang. Can you get? That's wokeism. You see? Kaya nga po, mga kapatid ko, tayong mga anak ng Diyos, you should know your Bible. You should know the principle of the Bible. And we have to stand and fight for it. Okay? Kung ang mga Kristiyano ay standby lang at panonoorin natin kung anong ginagawa ng dyablo sa ibabaw ng mundo, the reason why God gave us prophetic words so that Christians will be what? Prepared for it. At kung ang mga Kristiyano at ang mga pastor ay hindi gagawa ng mga katuruan para magising ang mga miyembro, kung ang preaching ay puro na lang pagpapala, magugulat tayo isang araw that this kind of demonic masasabi ko ano ito satanic liberal mindedness. This is very satanic. Kasi masyado ng liberal, masyado ng wala ng boundaries. Imagine that. Wala ng boundaries. Tandaan natin, as Christians, ang ating standard ay hindi standard ng tao, kundi standard ng Diyos. If God says hindi pwedeng babae sa babae, lalaki sa babae, then that's it. That's the ultimate standard ng mga Kristiyano.
That's the reason why we don't need to compromise. You need to stand and fight. Ito po ang sabi ng salita ng Diyos ngayon. Okay? But godliness with contentment is great gain. Bagay na dapat nating maunawaan dito. Ang sabi po rito, okay, for the love of money is the root of all kinds of evil. Some people eager for money have one, kita niyo, puro pera. Kaya nga madidisib ang tao sapagkat gusto nila. Bakit gusto nila ng pera? Because we want what? We want influence. We want people to recognize us. We want people to what? To somehow mabigyan, maitaas tayo. Ito nga yung sinasabi kong self-idolatry. Kaya gusto natin ng pera sapagkat anong kaisipan ng mga tao? Kung mayaman ako, nasa akin ang lahat. Sensya na kayo, bumababa yung ng strap ng bra ko. Okay? Bira, oh. Wala naman tayong Okay, tuloy natin. Okay? But you, man of God, flee from all this and pursue righteousness, godliness, faith, love, endurance, gentleness, fight the good fight of faith. Take hold of the eternal life to which you when you made your good confession in the presence of many witnesses. I'm going to talk more about that later, the verse 12. Sapagkat nandyan lahat. Pero gusto ko lang bigyan muna tayo ng konting paliwanag tungkol sa verse 6 hanggang verse 11. Okay? Gusto kong sagutin, how can we fight this spirit? The spirit of idolatry, self-idolatry. Ito ha, yung ibig sabihin dito, and the spirit of deception. How can we fight this? Well, nagbigay po si Pablo, okay, ng advice kay Timothy. And we Christians nowadays, okay, kinakailangan maintindihan natin kung ano sinasabi dito ni Pablo para tayo ay hindi madaya, hindi tayo ma-influensyahan. Tandaan natin, sobrang tindi ng impluensya ngayon sapagkat napapaligiran tayo ng mga social media. Alam nyo ba, ng average ng buhay ng isang tao, we spend more time in social media than prayer? Nakakalungkot, di ba? Every day, average person, kahit Christian, are spending lots and lots and lots of time scrolling their TikToks. Tactics and So makita po natin mga reels and everything. Nag-update. Tayo, gumagawa tayo ng mga sarili nating mga content. I mean, tingnan po natin mga kapatid ko. It takes so much time. So how can we, according to Paul, okay, ang importante po dito is we need to what? Tingnan niyo yung sinabi niya, but godliness, I'm sorry, hindi pala ito na no? Look at this. But godliness with contentment is great gain. This is the key. Godliness with contentment. Now, you can see na bago magkaroon ng isang tao ng contentment, kinakailangan mo nang maging godly. Hindi ka pwedeng maging content agad kung hindi ka namumuhay ng godly sa harapan ng Diyos. Godliness with contentment. Now, tingnan po natin ito mga kapatid ko. Kasi, ito daw po para kay Pablo, ito daw po ang totoong yaman, ang totoong taong mayaman ay yung godly na may contentment. Totoo yun. Kasi, alam po ba ninyo, ang problema kung bakit ang isang tao walang contentment? Alam niyo ba? Okay? Wala na lahat Now, kasi mga kapatid ko, okay, lahat ng bagay na ino-offer ng mundong ito cannot give contentment to us. Sino rito yung pumunta rito sa Japan ang sinabing, makadalawang taon lang ako, uwi na ako, tapos makakaroon na ako na Okay? Okay? O, yun. Tapos, okay, makapagpagawa lang ako ng bahay, uuwi na ako. Makaipon lang ako ng sambyakumang, uuwi na ako. Lahat na, pero lahat nangyari na sa buhay mo na sobra-sobra pa, umuwi ka ba? Ano sabi mo? Dito na ako titira. Bakit? Okay? Sapagkat ang katotohanan, okay, ang tao hindi fulfilled, walang contentment.
Walang satisfaction. Kikita pala at kaya ko palang kumita ng higit pa sa Sambiaco Mang eh. Pwede palang iseng Mang eh. Dito na ako. Can you get the point? Now, tinan po natin mga kapatid ko, ang sabi ni Pablo, in order for you to battle, tandaan natin, yung self-idolatry, yung lovers of money, yung pagiging lovers of self. Okay? Sapagkat ang gusto natin, sabi ng salita ng Diyos, binasa natin kanina, people are proud and arrogant. Kasi we want to be special. We want to be somebody to look up by many people. Di ba? So, gusto ng salita. Sabi rito ni Pablo, kung gusto ninyong ito ay ma-overcome ninyo yung pagkakaroon ng lovers, maging lovers of self at maging lovers of money, ang sabi ni Pablo rito, you need to be what? God, have that godliness with contentment. Hindi lang pwedeng contentment. Kinakailangan you should also continue to live out godly before God. Because kung paano ka magkakaroon ng continuous contentment is because of your godliness. Doon parating kukuha ng power yung contentment mo. Because if you stop living godly, mauubos ang pagiging kontento mo sa pagiging sa buhay nito. Mawawala yon. Now, sabi po ng salita ng Diyos dito, godliness with contentment. These two things, these two virtues should go hand in hand together. Okay? You don't need to push, you don't need to chase after these perishing things. Because the only thing that this world can offer are things na mawawala din at hindi natin madadala pagkatapos ng buhay natin dito. Hanggang dito lang talaga yan. Okay? Although contentment, by the way, is very hard to achieve. It doesn't come easy. Kasi alam po ninyo kung bakit madalas, okay, buksan mo lang nga yung TokTik mo at saka yung Facebook mo, okay, makita mo lang yung mga kasama mo, anong nangyayari? Naiinggit ka kagad, buti pa siya. Ay, may bago na naman siyang pinost na pagkain. Ang sarap. Ay, nasa Pilipinas na naman siya. Inggit match. Sana all. Diba? I mean, yung word na sana all easily, it is self-explanatory. Sana all. Ibig sabihin, kainggit naman. Sana ganun din ako. Intindihan ninyo? Nandoon yun eh. Okay? And that's the reason why contentment doesn't come easy. Dahil sa mga nakikita natin sa paligid natin. But you know what? Content people don't compare the blessing of God given to him. Ang isang kontentong tao, hindi niya kino-compare kung ano man yung bagay na tinatanggap niya mula sa Panginoon. Bagkos, okay, ang ginagawa niya, nagpapasalamat siya sa Panginoon, God, I thank you, okay, kahit ito ang tinanggap ko ngayon, I am so thankful for you. Amen? Yun po yun. You don't compare what you have with others, with the person sitting beside you. At kapag ka ikaw ay kontento, ang focus mo, yung bagay na binigay sa iyo ng Panginoon, hindi yung bagay na binigay sa kanya ng Panginoon. Yon ang kaisipan ng isang taong kontento. Bagkos kung mas malaki ang ibinigay ng Panginoon sa kanya, okay, magpapasalamat ako, Lord, salamat, binigay mo yung kapatid ko ng higit, ng bagay, kailangan niya yun. You see, that's godliness with contentment. That's why, kung gusto niyo magkaroon nun, you need to strive living godly. Because a man who lives in godliness and contentment will never ever feel jealousy or envy in his life anymore. Never ka maiinggit. Bagkos masisiyahan ka at matutuwa ka sapagkat yung kapatid mo ay binibless niya. At kapag ikaw ay kontento, na parating, Lord, okay lang, binibigyan mo ako ng paisa-isang pet bottle. As long as hindi ako nauuhaw, okay, at least may isang bottle ako, kahit nakikita ko yung isang galon ang tinatanggap niya. Okay lang ako, Panginoon.
Alam nyo kasi kapag ka ikaw ay kontento, ganito po yan. Magiging generous ka. Bakit? Sapagkat kapag ginawa ng 2 pet bottle ni Lord na binibigay sa iyo parati, nakasanayan mo na yung sapat na ito para sa iyo. Hindi naman ako nangangailangan pa, sapat na sa akin itong isa. Pero dinoble ng Panginoon. Kapag ka nakakita ka ng nangangailangan, kaya mong ibigay yung isa. Intindihan ninyo? Pero, ang isang taong mayroong tinatawag na covetousness o yung tinatawag na yung eto nga, yung pinag-uusapan natin dito, lovers of money and lovers of self. Pagka siya nagbigay, kabawasan. Naintindihan nyo? Nabawasan siya. Yung taong sapat at sanay na sa isang bagay, kaya niya magbigay kasi sapat na siya doon, satisfied na siya doon eh. Pero sa taong parating gusto, kabig, pagka nagbigay yan, masama pa. O yan! Okay? Pero ang dami galon-galon dito ha. Galon-galon. Ayan. Yun po yun, mga kapatid ko. Okay? So, yun po yun. So, ang sabi ni Pablo rito, ito ang paraan para ma-overcome daw natin yung spirit of what? Spirit of covetousness, yung spirit of self-worship, self-idolatry, yung deception sa mundo para hindi tayo madaya. Kaya ang tao nagko-compromise, kaya yung tao nalalaglag sa kasalanan kasi nagnanasa tayo. Gusto pa natin ng higit, wala tayong kasiyahan. Sabi ni Pablo kay Timothy, anak, sabi niya, godliness with contentment is what? It's a great gain. Actually, tumuloy pa siya sa verse 12. Tingnan po ninyo, inulit niya yan sa 11 pala. Sabi mo, but you, man of God, flee from all of this and pursue righteousness, godliness, faith, love, endurance, and gentleness. Tingnan po ninyo mga kapatid ko, kaya daw maraming mga Kristiyano, according to Paul, nahuhulog sa trap and temptation. Temptation is not bad. Temptation is not sin. But if you will entertain temptation, you will fall into trap. Ano yan eh? Bitag yan ni Satanas eh. So, importante dito mga kapatid ko, kaya sabi po ni Pablo rito, okay, verse 10, for the love of money is the root of all kinds of evil. So, to eliminate that love of money, that covetousness, sabi niya, balikan natin sa verse 6, godliness with contentment is great gain. Amen? So, ano ba ang binigay dito ni Pablo ngayon? Okay? Bilang mga mananampalataya, alam na natin niya, you have to live, to pursue godliness. Kapag ang isang tao godly at namumuhay ka ng totoo, kusang uusbong ang contentment. Hindi mo kinakailangang i-work out yan. Lalabas at lalabas siya, magiging kontento ka sa buhay. Sapagkat maintindihan mo, God is more than enough. Alam po ninyo, ako, bago ako tumuloy sa pangalawa, share ko lang ng konti. Alam po ninyo, nung ako po ay nag-umpisa sa gawain ng Panginoon, when I say yes to the ministry, 5 lapad lang kayang iprovide sa akin ng church. Iba rito, alam niyo, patotoo na yun. Pero, the challenge is, paano ako, tatanggapin ko ba yung support sa akin na yon, pero magugutom ang aking pamilya, si Sister Loy ninyo, at saka si Shikay na po, baby pa. Okay? 5 lapad. Nandun na lahat. Okay? Alam niyo naman, ang bata, okay, napakabagastos niya. Kaya, bibigay ko ikapuko, yung manggosengin na lang matitira. Okay? So, mangyayari doon, kinakailangan naming anuhin yon. Nandun na, kukunin namin doon ang tawag dito, ang pangkain, ang pambayad sa lahat ng mga bills. Pero, kinakailangan kong mag-full-time, sapagkat kung hindi ako mag-full-time, yung papalaki na church, maaring yung momento mawala. But I said yes.
Alam po niyo, doon ako tinuruan pa ng Panginoon. Kasi nung ako ay nag-aaral pa sa college, masyado mataas yung pangarap ko. That's the reason why, makikita po ninyo, nagtapos ako sa isang kolehiyo na mataas na antas ang kolehiyo ko. Okay? So gusto ko, yun yung dahilan, gusto ko maging mayaman talaga. Pero Kristiyano na ako nun. Pero siyempre, hindi naman, the last thing that I want to be is to be a pastor. Ayoko maging pastor, ayoko niya. Okay? Pero gusto ko maintindihan ninyo, mga kapatid ko, unti-unti nung umuo ko ron, doon ako tinuruan ng Panginoon na maging kontento kung ano yung bagay na pwedeng isupply sa akin ng Panginoon. Maging mapagpasalamat. Ang sabi niya sa 1 Thessalonians chapter 4, di ba, 18, in everything give thanks, for this is the will of God. Gusto ko maunawaan po ninyo, doon ko natutunan lahat yun. Maraming pagkakataon nagpipreach po ako, mga kapatid ko, may sugat ako dito, may pintura ako dito na hindi matanggal-tanggal hanggang linggo, kinakailangan. Ganun po, marami pong pagkakataon, may mga injuries ako. Kinakailangan kong magpala sa gitna ng gitna ng arawan, dahil po kung hindi ako mag-aarubayto, hindi ako makakabayad sa mga pangangailangan ng bills ng church, ng buhay ko. Nakikita nyo lang, marami sa inyo nakikita nyo si Pastor Monty ngayon. Kasi nung binless ng Panginoon ang church, binless ako ng mga tao. Okay? Maraming tawag dito, mga nakita nila yung pagkukulang sa buhay ko, ginamit ng Diyos yung mga taong yun para i-bless ako. Ang gandahan po nun, mga kapatid ko, doon ko nakitang sinasabi ko ni Pablo ngayon sa atin, godliness with contentment. Alam po ninyo, kahit saan nyo ako ilagay, kahit na kami ng Sister Loy ninyo, kahit walang, dyan lang kami ilagay sa sulok, masaya kami. Kasi napagdaanan namin yun. Okay? Kaya gusto ko makita natin, itong bagay na ito ay advantage para sa inyo. Alam ko marami sa atin nagsipag kasi gusto natin nandoon tayo. Pero ngayong mananampalataya na tayo, okay, gusto ko maunawaan natin na we should never try to compromise your faith para lamang makuha mo pa yung mga bagay na meron ka na ngayon. Amen? Ang diablo, ganyan yan. Ang mundo, ang social media, ang sasabihin sa'yo, hindi ka pa sapat. Kinakailangan magawa mo pa ito. Kinakailangan gayahin mo sila. Kinakailangan mahigitan mo sila. Ganun po yun. Okay? Sabi ni Pablo kay Timothy, godliness with contentment is great gain. That's why you pursue. Kita niyo sabi niya ganun? You pursue. Kita niyo, this word is very important. Pursue righteousness, godliness. Once again, sinabi ni godliness, faith, love, endurance, and gentleness. Lahat yun, alam niyo kung ano yun? Fruits of the Holy Spirit. Anong ibig sabihin nun? Kinakailangan daw mag-improve ang ating character to be more like Jesus. Amen? Yun po ang sinasabi rito ni Pablo. Now, let's move on. Gusto kong bigyan kasi ng punto yung command niya. Ito pong sa verse 12. Okay? Verse 12, sabi niya, fight the good fight of faith. That's the reason why ang pamagat ko, it's time to stand and fight. Okay? Hindi po ako naghahanap ng away. Sorry ha. Baka akala nila naghahanap ako ng away. Ang tayong mga Kristiyano, okay, ay pinag-utusan ni Pablo. Sabi niya gano'n, you fight the good fight of faith. Look at this word. Fight. Ay, sorry. Parang wala yung ano pala, no? Sorry. Yung word na fight, okay, fight the good fight. This word fight is important. So, kapag ikaw ay mananampalataya na tinanggap mo si Kristo, you have enlisted yourself to be what? To be one of the warriors of God. You are a soldier. Kaya sabi ni Pablo rito, you fight the good fight of faith. Because your life is going to be difficult. Lalo na sa panahon natin ngayon in the last days. It's going to be difficult and difficult and difficult because the demonic spirit will going to increase and increase and increase before the coming of our Lord Jesus Christ. But, huwag kang mag-alala, sapagkat ibinigay na ng Diyos ang victory sa buhay mo. Amen? Gusto ko lamang po maintindihan natin dito bilang mga anak ng Diyos that this word fight is a word
that many Christians should really be reminded of. Kinakailangan marinig ito ng maraming mga Kristiyano. Kaya itong word na ito, fight the good fight of faith, na sinabi rito ni Pablo, okay, nagpapakita na ang Kristiyano hindi dapat duwag. Christianity is not for the cowards. It's not for the faint-hearted. It's not for the quitters. It's not for self-righteous people. Are you here? Okay? Kasi sabi niya, you fight the good fight of faith. Kapag ka mananampalataya ka, there's no other way but to fight. Because if you're not going to fight, ano mangyayari sa'yo? Yari ka. You will just find yourself being destroyed by the enemy. Do you believe in the word, in the saying, that the best defense is offense? Ang mga Kristiyano na naka-istambayang, yan ang tinatamaan ng palaso. Yan yung mga natataga ni Satanas. Tama mo ba? Naka-istambay ka lang. Pero yung mga lumalaban, yung mga nakataas ang kanilang shield, okay? Okay? The shield of faith, okay? At humahataw ng kanilang sword of the Word of God, na nakaharap ang kanyang breastplate of righteousness. Naku po, umuurong ang dyablo dyan. Pero yung mga naka-standby na Kristiyano, nakamiron, na nagsasabing, hayaan mo na sila leader dyan, sila pastor dyan, kaya na nila yan. Ay, naku po, patay ka. Patay ka. Sabihin mo sa katabi mo, you need to fight. Okay? Hindi mo pwedeng sabihin, hindi ko kaya. Wala akong alam dyan. Hindi. Ihataw mo. Alin ang salita ng Diyos? That is when you need to share the gospel with others. The Word of God is right there in your mouth. Tandaan natin, yung sinasabi ko ngayon dito is just but, kumbaga, to illustrate to you, but we are not battling against the flesh and the blood, but against the Spirit. Yan ang sinabi ng salita ng Diyos. So, paano mo ihahataw ang salita ng Diyos? Okay? Sa diablo, ay kinakailangan mo mag-share ng gospel. Kinakailangan yan. Okay? Now, the word of God here, the word fight in Greek, ang ginamit niya rito, mga kapatid ko, is agonizomai. This is the word where we get the English word agony. Kaya when you fight, there's agony. Naintindihan po niyo, mga kapatid ko? Kaya walang fighting na walang agony. Ang mahirap dito, ang mga Kristiyano ngayon, ayaw mag-agony. Ayaw nila ng madugong labanan, ayaw nila napapagod sila sa ministry, ayaw nila magsakripisyo, ayaw nila magpagamit. Then, if there is no agony, there's no fighting. Amen. Coming to church is agony for you. Paano na ngayon kung magiging ano yan? Di ba? Paano na ngayon na magiging labanan? Pumunta ka na sa church, nahihirapan ka. Kaya, palakpakan natin yung mga kapatid natin na, alam niyo, gumagawa, nag-aaral para may maituro sa kanilang Bible study, sa kanilang mga small group, sa kanilang mga cell group. Okay? Minsan, bumibigay na kayo, sinasabi nyo, parang wala naman nakaka-appreciate sa ginagawa ko. Hindi nila alam, ang hirap-hirap gumawa ng ituturo. Nagbibigay ako ng panahon, pagod ako, galing ako sa trabaho, tapos mag-aaral pa ako. Wala naman nakakaano. Tapos minsan, sinasabihan pa ako na hindi maganda. Hindi daw ako marunong magturo. Yun na talaga, todo na to. Di ba? Pero gusto ko maunawaan po ninyo, mga kapatid ko. Ang sabi ng salita ng Diyos, that's good in the eyes of God because you are fighting the good fight of faith. Amen. You are fighting. Tandaan natin, ang dyablo, gagawin kang i-discourage ka niya.
To the point na gusto niya ma-depress ka sa ginagawa mong paglilingkod. That's why kinakailangan mo ng pag-ibig sa Panginoon. Kasi kung walang pag-ibig at ginagawa mo lang yun dahil sinabi ni pastor, sinabi ni ganito, nabasa ko sa Biblia, patay ka. Mauubos yan. Pero kung mahal mo ang Panginoon, ay nako, i-bash nyo na ako na i-bash. Mag-comment na kayo na mag-comment. Wala akong pakialam. At ako'y naglilingkod sa Panginoon. Ang piniplis ko ang aking Diyos. Kayo na ang magaling. Tama? Kayo na magaling. Pero gusto ko maunawaan ninyo. Okay? What is important ay yung comment ni Lord, hindi yung comment nila. Now, tingnan po ninyo mga kapatid ko, you will agonize. May ilalabanan ka ng dyablo. I-discourage ka niya. Because that's fighting. That is fighting. Kaya kung nahihirapan ka ngayon at nag-struggle ka sa paglilingkod mo sa Panginoon, purihin mo na ang Diyos. So because you're fighting. Amen? You're doing the fight. Now, ang kagandahan dito, bibigyan ko kayo ng good news dito sa sinabi ni Pablo. Sabi niya, you have to fight. Pero ang kagandahan dito, sabi niya, this is not just ordinary fight. Sabi niya, this is a good fight. Amen. Hallelujah! Andiyan ba kayo? Amen. Okay? So, sabi niya rito, balikan natin yung verse natin. Okay? Fight the good fight of faith. Ibig sabihin, bakit good? Meron bang good sa fighting? Andiyan ba kayo? But now, Paul is now beginning to paint a different kind of battle sa mind ni Timothy. Iiyak ka, mahihirapan ka, magsasakripisyo ka, but I want you to know that this fighting is a good fight. Amen. Why is it called a good fight by Paul? Kasi ang ibig sabihin nito, kaya good fight because it has a spiritual benefits. There's a beneficial effect. Kaya good fight because it will accomplish the purpose of God in your life. That's why it's a good fight. Kaya good fight is because there are rewards of eternal things. Kaya good fight. Hindi ka rito nakikipaglaban ng walang pakinabang. There are good effects, there are benefits, there are rewards eternal. Okay? And most of all, this is a good fight. You know why? Because this is a fight that you will surely win. Kaya good fight. Well, sasabihin mo, Pastor, paano magiging sigurado ako na mananalo? You know why? Because Jesus Christ has already won the victory. The fight that you're going to do is this. You are just going to stand, okay? Take a stand of faith and then enforce that victory that Jesus Christ had done in the cross of Calvary. Amen. Stand and enforce that victory. That's why God calls us more than conquerors in Christ Jesus. Jesus Christ has won the victory. Sabi po niya dito, sa John chapter 5, verse 4, sabi, for whatever is born of God overcomes the world. Kung ikaw ay born again, kung ikaw ay mananampalataya, and this is the victory that has overcome the world, our faith. Ibig sabihin, the moment you pledge your faith, the moment you accepted Jesus Christ as your personal Savior and Lord, okay? You have what? You have received the benefits of what Christ has done in the cross of Calvary. That's why, sabi niya ganon, that faith that you pledge towards Jesus is the victory. All you have to do is to stand in faith and claim the victory that Jesus Christ had done for you and for me. You see, it's not just a fight, it's a good fight. Ang nakakalungkot, maraming mga Kristiyano, instead of doing the good fight, they're doing the bad fight. Ano naman yung bad fight, Pastor? Kung yung good fight, it can accomplish the purpose of God in your life,
Kaya may mga tao, they're doing the bad fight because instead of fighting the demonic forces, okay, they are fighting those people who are fighting at the side of God. Sila yung mga taong gumagawa ng pananakit sa kapwa sa loob sa church. Sila yung nag-slander. Sila yung nag-create ng hatred at saka division. Sila yung mga nanggugulo. Instead na guluhin yung diablo, ang ginugulo mga kasama niya sa church. Ang ginugulo yung mga kapatiran. Andiyan po kayo, mga anak ng Diyos. That's a bad fight. Don't do the bad fight. Because kapag gumawa ka ng bagay na ganon, it will just what? Stop the purpose of God. Okay? Sa church at saka sa buhay mo. Kung may mga problema ka sa kanila at ikaw ay inaapi nila, let God fight for you. But as far as you and I are concerned, our fight is not fighting my brother and my sister. Our fight is to fight the good fight of faith na ginagawa ng diablo. Kinakailangan nating itulak ang salita ng Diyos. Okay? Bring them back to where it belongs, to the darkness of hell. Tayo mga Kristiyano, stand. It's time to stand up and fight. Okay? Ulitin ko, wala kang talo. Andiyan po ba kayo, mga anak ng Diyos? Okay? So, quitting is not an option. Huwag kang mag-quit kung nahihirapan ka ngayon. Okay? Because to quit is to admit defeat. Okay? Huwag ganon. Huwag tayong, walang urungan. Okay? At kung may mga taong ginagawa nanggugulo lang sa loob ng church, promoting hate and slanders and wounding and insult others, ibigay mo sila sa Panginoon. Andiyan po ba kayo, mga kapatid ko? Huwag kang gagante. Sabihin mo sa katabi mo, huwag kang gagante. Ayan. Wag. Keep on fighting the good fight. Keep on fighting the good fight, not the bad fight. Amen? I mean, siguro, the last thing na gusto ko sagutin, bakit ba kinakailangan? Why is it necessary for us to fight? Mali pala itong na to, no? Na pala yung mga point dito, no? Na ko kagad. First of all, it is necessary to fight because faith is not passive, but it is active. Bakit ko sinabi yan, mga kapatid ko? Kasi gusto ko maintindihan natin dito. Ang pagtanggap sa Panginoon ay hindi one time lang. Hindi kasi tayo yung parang pagkatanggap mo sa ating Panginoon si Kristo, now that I am a Christian, now that I am saved, I can now sit down and relax. Hindi. Actually, doon na uumpisahan ng diablo na guluhin ang buhay mo. It will be a constant battle. So you cannot afford to sit back and relax. Amen? Tayong mga mananampalataya, since ang faith po ay active, hindi po passive, we are called to actively engage in faith, actively engage in serving God, actively engage in growing to your maturity. Okay? Actively engage, okay, in fighting and learning the Word of God every time, every day. Applying that Word of God in our lives. Doon tayo tinawag ng Diyos. That's the constant fight that we are facing every day. Wala pong yasumi sa pagiging Kristiyano. Andiyan ba kayo? Hindi ba pwede magyasumi? Sapagkat kapag ikaw ay nagyasumi, you find yourself na binaba mo muna panandalian dahil napapagod na yung nangangalay na yung kamay mo katataas ng panangga, katataas ng mabigat na espada. Okay? That's the moment na hinihintay ng diablo. Because that's your opening time. Makakayari siya sa iyo. Maisaan ka niya. Amen? So, alam po ninyo, ang diablo, parating tinitira niyan ang teaching ng ating Panginoong Hesus. Kaya nga sabi ko sa inyo, lately, nakita niyo yung nangyari kay Ed Lapis, di ba? Oh.
Kita niyo bigla yung nangyari sa kanya. Because kaya tayo mga anak ng Diyos, there are people who will keep on contradicting your faith. Okay? So you have to what? You have to be aware of that thing. Okay? So, it's necessary to fight because our faith is constantly being attacked. Okay? Next, it's necessary to fight because it's through this battle that we grow and mature in our faith. Kinakailangan mo makipaglaban. Because every time, alam po ninyo, kaya sinabi ko po, it's through all this battle that we grow. Kaya ka lalago, kaya ka lalalim sa salita ng Diyos, kasi lumalaban ka. Marami kang nauunawaan sa labanan. Tama po ba? Ulitin ko, marami kang maunawaan sa labanan. Okay? May mga tao na magaling magturo kung paano ang battle strategy ng isang gera. Pero mas magaling yung tao na lumaban na ng ilang beses sa gera. Alam niya kung what it's like really to be in the battlefield. Kesa yung teacher mo na nagturo sa loob. May mga, pagka pumunta ka sa Bible school, may mga magtuturo sa iyo na ang galing magturo ng homiletics. Pero pagka sila na magpipreach, aantukin ka na. Naintindihan yung sinasabi ko? It's one thing to know and it's another thing to do it. Now, tayo po mga anak ng Diyos, kapag ka ikaw ay nasa labanan, okay, kinakailangan ninyong kayo ay kinakailangan kayo po ay mga hawakan sa salita ng Diyos. Kumbaga parang ganito every time you choose to trust God, despite of the bad circumstances. Okay? Maluwag itong yung sintas ng aking bra, ha? Okay? Sintas ba yun? Tawag ba sintas? Ano ba tawag doon? Ha? Strap. Okay, pasensya na kayo. Okay, ngayon lang ako nagbra. Okay? Every time we choose to obey, even if it is hard. Every time you choose to trust God, even if it is during the time of circumstances. Every time you choose to love, even if those people hate you. Every victory that you will get out of that experience will result into a spiritual muscle. Faith muscle ang tawag ko dyan. Every time na ini-exercise mo ang faith, magkakaroon ka ng muscle dyan. Diyan ka lalong titibay sa iyong pananampalataya. Iyan yung tinatawag ng mga battle-tested Christian. Okay? Kaya gusto ko mauna, hindi masamang ikaw ay lumaban. Kaya maganda yung sinasabi ni Pablo, you fight the good fight. Because it will be for your benefit. Ikaw ang makikinabang dyan. Okay? Sapagkat habang ikaw ay lumalaban, dyan lalago ang iyong pananampalataya sa Diyos. Doon mo masusubukang tama nga ang sinabi niya. Hindi niya ako iiwanan o pababayaan. Amen? Alam po ninyo, kapag yung isang tao galing sa gera at na siya nagsabing hindi ka iiwan ng Diyos at hindi ka niya pababayaan, sobrang maniniwala ka. Kesa doon sa isang taong sobrang yaman at hindi lumalaban at sasabihin niya, God will not leave you nor forsake you. Tama? Walang experience. Walang laban. Okay? Now, tingnan po ninyo. Pangatlo, it's necessary to fight because it is the evidence of our commitment to God. Alam po niyo mga kapatid ko, hindi mo masasabing ikaw ay talagang committed kay Lord hanggat hindi nasusubok ang pananampalataya mo. Kapag sinubok ka na at napunta ka na sa labanan, nakita mo wala ka ng bala, napapaligiran ka ng kalaban, doon mo na malalaman. Calling, Lord. Sabi mo sa Lord, sabi mo, Jeremiah 33:3, Jeremiah 33:3, call unto me, and I will answer thee, and I will show you great and mighty things which thou knowest not. Jeremiah 33:3. Naintindihan yung sinasabi ko? Yung panahon na ikaw ay talagang wala ka ng tumatawag ka na emergency. Doon mo malalaman, Panginoon. Kasi may mga tao, may mga Kristiyano,
pagka mabigat na ang problema, instead na tumawag sa ating 911, yung Jeremiah 33:3, alam mo, magko-compromise na. Gagawin na yung ganito. Wala na akong magagawa. No. Doon mo masusukat kung ikaw ngay may commitment sa Panginoon kapag ka mabigat na labanan. Doon lalabas what kind of Christian you're made of. That's when your true colors will be revealed. Now, tingnan po ninyo. Sumunod. Last. Okay? So, yun ang ebidensya, ha? Kaya you need to fight. Hindi, minsan akala rin natin yung ating pananampalataya, yung ating pag-ibig sa Panginoon, akala natin, hindi. I-test mo muna yan. It should be battle-tested. Second, and last, kinakailangan nating lumaban because it's part of our witness to the world. Ang ibig ko sabihin dito, okay, ang mga unbelievers at saka yung mga mahihinang Kristiyano, nakatingin sa'yo. Pagka nakita nila, lalo na yung mga Kristiyanong mahihina at nawawalan ng loob, at nakikita niya na si sister, continue na humahataw, kahit na sugatan. Si brother, humahataw. Sila na mga Kristiyano nang ihina, pantapang nito. Lalaban na rin ako. Di ba alam niyo yon, sinasabi ko. Okay? Nakakalakas ng loob yung nakita mong, alam mong siya, okay, ay met mga tama na. Ikaw nawat natatakot ka lang, wala ka pang tama. Pero eto siya, naglilingkod. Eto siya, nagsasakripisyo. Alam mong walang pera. Okay, yung kapatid natin na yan. Alam mong wala siyang asawa na susuporta sa kanya. Pero eto siya, masipag siya, nagsasakripisyo, naglilingkod. At kapag ka nakita mo yung bagay na yan na ginagawa ng kapatid mo, hindi ba sasabihin mo, kahanga-hanga ito. Inspired ka ngayon na gawin. So gusto ko maunawaan po ninyo, kailangan ng mga Kristiyano ang mga ganyang Kristiyano. Babalik to what I'm talking about. Because, sabi ko nga po, it's our part as a witness. Maraming mga Kristiyanong mahihina na kinakailangan ng motivation. Nakakahiya naman ang tagal-tagal na nating mga Kristiyano. Hanggang ngayon, naghahanap ka pa rin ng motivation. Dapat ikaw na ang nagmo-motivate sa kanila. Amen? At yung mga unbeliever din, na mga kasama mo sa trabaho, na mga kasama mo sa bahay, oh, they are watching you. Nakatingin yan. Tinitingnan nila ang mga kilos mo at galaw at mga desisyon mo sa buhay. At kapag nakita nilang namumuhay ka ng may integridad, they will be inspired to listen to you and to get the faith that you have. Gusto ko makita natin dito bilang mga anak ng Diyos, ang bagay nito ay napaka-importante. It's our fighting is a part of our witness. People are watching you. If they will know you as Christians and you are not involved in anything, wala tayong pwedeng pagmalaki sa kanila. Matindi rito nakatingin ang ating Panginoon. Now, so, ito yung unang exhortation dito ni Pablo, you fight the good fight of faith. And the second exhortation na sinabi niya rito is, take hold of that eternal life. Take hold. Okay? Now, gusto ko makita natin dito mga kapatid ko, yung eternal life dito, bakang isipin nyo, eternal life, ay ito yung buhay sa langit, kasi eternal life. It's more than that. When you say eternal life, that you receive that eternal life from God, hindi lamang buhay na walang hanggan ang tinanggap mo. Ang tinanggap mo is deliverance. Deliverance from eternal death. Pagka sinabing meron kang eternal life, ibig sabihin, ikaw ay napalaya na, okay, sa sumpa ng iyong kasalanan. Ikaw ay napalaya na sa sa trap ng impyerno. Kapag sinabi mong eternal life, you are about to experience a blessed life forever and ever. That's eternal life. Amen.
Hindi lang buhay na walang hanggan kasi parang hanggang lang dating yung pagka take all of your eternal life. Kasi ligtas ka na, o alagaan mo. No. That's more than that. A person who has eternal life has been delivered from the curse of sin, from the darkness of hell. And you are about to experience an eternal blessedness in the presence of God. That is eternal life, my friend. See? Gusto ko maunawaan niyo yan para maintindihan niyo yung bagay niya. Sabi niya rito, the word here is to take hold. Ibig sabihin niya sa Greek word, to grasp as our own. Hawakan mo yun na parang yan ay parte ng katawan mo. Alam po ninyo, ang magandang example dito yung mga hunting knife. Kung sino mahilig mag-hunting dito? Yung mga hunting knife, mga kapatid ko, titingnan po ninyo may iba't ibang mga design yun para sa gripping. Okay? Kasi kaya kinakailangan po yun, may mga pagkakataon na pagka ikaw ay inatake ng mga wild animals, okay, ng mga wild beasts, okay, pagka yan na isinaksak mo, minsan may aksidente na maiipit yan sa buto ng hayop na malaki at hindi mo na siya mahahatak. Okay? Kaya ang gripping niyan importante. Make it like part of your body. Kaya yung iba dyan may ring para hindi mabibitawan mo agad. Okay? Para mahahatak mo siya. Sapagkat yun ay napaka-importante. Kapag ang punyal na yun, ang hunting knife na yun, ay mabitawan mo, patay ka na. Maatake ka na ng mga ng wild beast na yun. Ang ibig ko sabihin, itong sabi ni Pablo kay Timothy, at saka sa atin yun, you take hold of that eternal life. Ang eternal life ay napaka-importante sa isang Kristiyano. Intindihan niyo? Ito yung dapat natin pinoprotektahan. Sapagkat tandaan nyo, sabi ng salita ng Diyos, John 10:10, for the thief comes to steal, to kill, and to destroy. Ano yung bagay na nanakawin niya sa atin at wawasakin niya sa atin? Alam niyo kung ano? That eternal life that you have received from God. Hate ni Satan na tayo ay magiging kaparte ng tahanan ng Diyos. Hate niya yan. He will kill you, he will steal from you, and he will destroy you. That's why, sabi ni Pablo, you take hold of that eternal life. Huwag niyo ipagpapalit yan sa konting bagay na kinukompromise natin ang ating sarili sa maliit na kasalanan. Yung eternal life na yan, unti-unti mo mabibitawan. Kaya sabi ni Pablo, make it as part of your own. You take hold of that. Amen? So, there's a tall order right now. Sabi niya gano'n, tuloy natin sa verse 14 at saka konting 13 muli at saka 14. Sabi niya, I charge you to keep this command without spot, blame, until the appearing of our Lord Jesus Christ. This is His charge. Ang buhay Kristiyano, maaring hindi natin abutin yung pagbabalik ng ating Panginoon sa Kristo at tayo'y mamamatay. Nonetheless, ang importante dito, kinakailangan daw tayong manatiling tapat, manatiling blameless, uncompromising until the end of this life. Until the second coming of our Lord Jesus Christ. The word, I charge you, is very important. Kasi anong kunin nyo sa customary, okay, o sa kultura ng mga Romano. Kasi tandaan natin, it's a monarchy, kingdom yan, empire yan, Roman Empire. Kapag ka sinabi ng hari, I charge you, naku po, okay, hindi pa pwedeng hindi mo gawin yun. If somebody higher than you telling you, I charge you, and now Paul, the Apostle Paul, is now telling Timothy, I charge you. And that is the same word na tinanggap natin mula sa salita ng Diyos ngayon. I charge you. To what? Sabi niya gano'n, this is our, pagka sinabing I charge you, this is now your responsibility. This is now your mission. This is now your task. And what is the task? Sabi niya, keep the command of God. Keep this command spotless, blameless, until the appearing of our Lord Jesus Christ. Listen, Christian,
Gusto ko maunawaan natin that there is a war going on. I want you to know, huwag kang matakot. Kagaya ng sabi ko sa inyo kanina, Jesus Christ has already won the fight. He has already won the victory. We have the Holy Spirit to give us the strength. Amen? Sabi po ng salita ng Diyos, let us all stand up. Hallelujah. Sabi po ng salita ng Diyos, sorry, mali yung nabigay na napadala ko kay Ike. Okay. Sabi po ng Galatians, I'm just going to quote it, Galatians chapter 5, verse 25. Since we live by the Spirit, let us keep in step with the Spirit. Sabihin dito, mga kapatid ko, tayong mga anak ng Diyos, nabubuhay tayo sa spiritual, hindi tayo sa physical lamang. If we are living by the Spirit, you can count on the Holy Spirit to empower you, to strengthen you. I don't know what's going on inside of your life. I don't know your struggles. It can be private, it can be personal. Na tanging ikaw at ang Panginoon na ang nakakaalam mo. I don't need to know it anymore. Pero gusto ko maunawaan ko ninyo mga kapatid ko. Kung meron dito na nag-struggle ka sa labanan, I want you to lift your hands. Okay? Kung meron dito na you are being weakened by the fight that you're being affected by the fight that you are in. You are beginning to consider quitting it. I also want you to lift your hands. Huwag kang mahiya. This is now the reason why God gave this message. It's because He wants to assure you, okay, na kaya niyang bigyan ka ng kalakasan ngayon. You know why? Kung hindi ka magiging totoo sa buhay mo ngayon, how can you win the fight? It's a war out there. You cannot survive by just watching others doing the fight. No. You will just find yourself part of the casualty. That's why sa oras na ito, as you're lifting that hands, thank you for those hands. Hallelujah. The Holy Spirit, we will ask the Holy Spirit to strengthen you. I don't know what kind of struggles you're going through, what kind of fight. Pero gusto ko maunawaan po ninyo, kagaya ng sabi ko kanina, you are just going to stand in your faith and enforce the victory. The Bible says, if God is with me, who can be against me? For I am more than conqueror in Christ Jesus my Lord. God will always be there to provide and to empower you, to bring you back into the firing line. Hallelujah. If you're being affected, come on, you say it to God right now. Jesus, I'm praying, Lord. Hallelujah. At tagpuin mo ang Panginoon ang bawat isa sa mga kapatid ko ngayon. Alam ko, O Diyos, ang buhay Kristiyano ay isang mabigat na bagay, Panginoon. Minsan, sa nakikita namin, na di-discourage kami. Bakit ganito? Bakit ganyan? Bakit sa kabila ng ginagawa ko, ganito ang ginagawa nila? Marami tayong mga question. Marami tayong sakit na dinadala. Minsan, nadi-discourage ka na sa ginagawa ng iba. Pero gusto kong maunawaan mo ngayon, mga kapatid, you are in a battle. It's just natural. Pero huwag kang mag-alala. The Holy Spirit will always be there to provide power and strength and encouragement. You have to stand and fight. There's no way you will stop fighting. There's no way you will quit. Even if you see people surrounding you, Christians quitting, Christians giving up, Christians discouraging you. No. They are not worthy excuses because Jesus has already died and gave you that victory.
Never allow the attacks of the enemy to bother you. Now it's about time for you to claim that victory right now. You are victorious in Christ Jesus. Lord, I'm praying to let that power to flow, Lord, as they are lifting their hands before you. Lord, right now, I pray, Lord, hallelujah, all those discouragement to go away in the name of Jesus. I bind the spirit and the yoke of the enemy over the lives of my brothers and sisters right here, right now, in Jesus' name. I destroy that spirit of discouragement in Jesus' name. That spirit of pain, that spirit of strife inside, in Jesus' name. We will no longer be affected in the name of Jesus. Because God is our shield. Hallelujah. God is my refuge. God is my strong tower. Hallelujah. He will fight for me. And He is actually fighting for me. Hallelujah. Right now, in the name of Jesus, Lord, feel that person asking for strength. In Jesus' name. Yes, Lord. Let it flow upon his life, upon her life right now, Lord. Come on, everybody. You just have to take it by faith. Take it by faith. Hallelujah. Yes, it's coming. It's coming. Hallelujah. 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 There will be a new strength coming. Hallelujah. You will once again joyfully face the fight. Hallelujah. Remember, you are in a fight, but it's not just a fight. It's a good fight. It's a good fight. It's good for you. It's good for the glory of God. It can accomplish the purpose of God in your life. Come on. Hallelujah. Come on. You glorify God. Give Him thanks. In the name of Jesus. In the name of Jesus. Hallelujah. I'm praying and I thank you, Lord, for today. Panginoon. Yes, we're receiving it. Thank you for that power, Holy Spirit. Hallelujah. Thank you. We give you the highest glory and praise. Receive it, O God. Hallelujah. In the mighty name of Jesus, I pray. Amen. Palakpakan po natin. I felt that there's a power being broken in some of the lives ng mga kapatid natin na nandito. Okay? Meron dito na tumanggap ng encouragement sapagkat nakikita lang nila okay ka sa ministry pero hindi nila alam, okay, you're being attacked, you are struggling sapagkat may mga bagay na nakikita ka na di-discourage ka sa mga kapatid. Okay? Pero huwag kang mag-alala. Okay? Naniniwala ako that that chain has been broken. Kinakailangan na talaga, okay, na lumaban ka kasi na-atake tayo talaga. Na-atake tayo talaga. At maging tanggapin natin yung sinabi ng sabihan natin mga Pilipino. Ito daw na mandirigma habang nasusugatan lalo tumatama. Why? Because yun ang sabi ni Pablo, when I am weak, then I am strong. Amen? Palakpakan po natin ang Diyos. Why? Because the Holy Spirit can understand that you need His strength. And I know, I want you to claim that. Lord, tinanggap kong kalakasan ko ngayon. Lalabas ako dito, Panginoon, malakas. Hallelujah. And you will continue to provide that strength for me. Kaya palakpakan natin ang Panginoon. Lord, you deserve it.